Pagkatapos sa Europa, nasa Amerika naman ngayon si Pangulong Noynoy Aquino para sa kanyang working visit. Ang una niyang pinuntahan ang Boston, Massachusetts, kung saan dating nanirahan ang kanyang pamilya noong ma-exile sila sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang mainit na balita, hatid ni June Veneracion. Sa Boston, Massachusetts, unang lumapag si Pangulong Noynoy Aquino para sa kanyang 4 na araw na working visit sa Amerika mula sa kanyang biyahe sa Europa. Mula nang maupo siya sa Malacanang, ngayon lang muling nakabalik ang Pangulo sa lugar na malapit sa kanyang puso at sa buong pamilya Aquino. Dito sila tumira at na-exile mula 1980 hanggang 1983, panahon ng kanilang kalaban sa politika, si dating Pangulong Ferdinand Marcos. I'm sure you'll hear a lot about his nostalgia, having lived here for a number of years, and I think he will walk through memory lane as he looks back to the days that he spent here in Boston. Ito ang bahay ng mga Aquino noon, pero nabenta na ito sa isang retiradong guro. Sa loob ng 3 taon, ito ang nagsilbing tahanan ng pamilya Aquino dito sa Newton, Massachusetts, noong panahon ng Marcos dictatorship. Kapag may mga salo-salo ang pamilya Aquino kasama ang kanilang mga kaibigan, dito ito kadalasang ginaganap. Dito nakilala nila ang isang mahiyain at tahimik na binata. Hindi nila akalain ang binatang yon ay lalaki bilang isang pangulo ng ating bansa. Isa sa mga kaibigan ng pamilya Aquino na madalas present sa mga salo-salo ay si Patty Yusa. Ang madalas lang daw niyang makita noon ay ang 3 anak, nina Ninoy at Cory Aquino. Ewan ko kung nasa taas o nagbabanching sa labas. I don't know if he was out, but he was never there. It was always the girls and their parents. So we would always think, that's why when he became president, he said, there's a son. We never knew. Ang asawa ni Patty ang nakakakita noon sa batang Noynoy sa kanilang bahay. Sisilip lang daw ito sa mga bisita, pagkatapos ay papasok na sa kwarto. Alam daw na nakabili ng bahay ng mga Aquino ang mayamang kasaysayan ng estrukturang nakatayo sa 175 Commonwealth Avenue, Newton. Kaya ganoon na lang siguro ang pagiging bukas niya sa amin bilang mga mamamahayag mula sa Pilipinas na kumuha ng video at litrato sa loob ng kanilang bakuran. May mga konti nang nagbago sa bahay, pero hindi ang mayamang kasaysayan na nakaukit dito. Dito minsan tumira ang mag-asawang naging mukha ng demokrasya at anak na naging pangulo dahil sa pangalang itinayo ng mga magulang. June Veneracion, GMA News.